Hi everyone! So, sasagutin ko lang guys yung nag-comment dito nung isang araw sa aking video na bakit daw hindi kami magbukod. Actually guys, papakita ko sa inyo kung ilang beses na talaga kami nagbukod ng asawa ko. Bale, 2 beses nga kaming nagbukod sa mga magulang niya. Nung unang pagdating ko dito sa India, after 3 months, nagtumira na kami guys. Dalawa pa lang kami noon ng asawa ko. Tumira na kami sa Gurugram kasi meron kaming sariling business doon na inaalagaan. So, ang layo ng Gurugram guys, bali na sa 2 hours away siya mula dito sa aming village. So, nag-decide kami ng asawa ko na mag-separate sa mga magulang niya. So, nakatira kami guys sa building na kung saan dito sa India tinatawag nilang mga society ba. So, nasa 10th floor kami nakatira. So, ayan, papakita ko sa inyo. Ito yung unang beses na nag-separate kami ng house sa mga magulang niya. Pagkatapos noon, after ng 2 taon, noong nanganak ako guys, kasi may nangyari hindi maganda na kwento ko na yun sa isang vlog ko. So, lumipat kami ng bahay. Bali, nanghanap talaga yung asawa ko ng bahay talaga siya guys. Bali, 2 kwarto, isang banyo, tapos may kusina. Tapos malapad din yung living room niya. So, malaking bahay siya guys. Tapos, bali, tumira kami doon. Ito rin siya. Ayan, papakita ko sa inyo. Pwede nyo rin siyang i-check doon sa mga vlog ko sa my YouTube channel. Kasi, nandun lahat ng mga update ko guys. Lahat ng, kung paano kami nag-separate din sa mga magulang niya na nanirahan kami, na 2 lang kami ng asawa ko. So, ayun. So, ayan yung picture, guys. Ayan yung video pala na ginawa ko nung nag-separate din kami. Noong lumipat kami ng bahay nga. Ng bahay, hindi apartment. So, bahay yung tinirahan namin. Bali, tumira kami doon mga maximum 4 months lang, guys. Tapos, bumalik kami sa village. Yung hindi kasi naiintindihan ng mga ibang followers ko guys, kasi minsan sinasabi nila, bakit hindi pa kayo magbukod, nahihirapan ka na dyan sa mga in-laws mo, ganun. Alam mo nyo guys, dito sa India, talagang usong-uso dito guys, or nakaugalian na talaga nila yung tinatawag na joint family. Joint family is yung talagang mula sa kananunuan ng pamilya ng asawa mo hanggang sa mga bagong henerasyon, nandyan nakatira sa bahay nyo guys. Iisang bahay lang talaga sila nakatira. Tapos yung kung mayroong kapatid na lalaki, diyan din nakatira yung mga kapatid guys. So, sama-sama talaga sila guys sa isang buong bahay. So, nakaugalian na talaga nila dito sa India. Kaya yung nangyari sa amin guys, after ng halos 2 taon at kalahati na pag-separate namin sa mga magulang ni Huda, bali, hindi kasi talaga niya matatakasan yung ganitong kultura guys. Kahit sabihin mo pa na talagang gusto namin mag-separate, alam niyo gustong-gusto talaga namin mag-separate kasi kaming dalawa, mas gusto namin yung walang nakikialam sa amin. Mas gusto namin yung namumuhay kami na kami yung gumagastos ba sa lahat ng gastusin sa bahay. Alam namin yung electricity bill na binabayaran namin, kung magkano yung cost ng pagkain na binabayaran namin, internet, lahat kasama na lahat, pati tubig. Yung asawa ko kasi guys, gusto niya din na mag-separate ng bahay. Kaso, itong kultura talaga sa India is talagang napaka-strong talaga guys. Dito sa village namin, kahit libutin mo yung buong village dito guys, makikita mo talaga na joint family talaga sila lahat dito. Walang walang nakaseparate na mga anak na lalaki. Anak na lalaki kasi normally guys. Hindi normally, talagang anak na lalaki yung naiiwan sa bahay ng mga magulang nila. Sila talaga yung mag-aalaga sa mga magulang nila at sila yung magsusuporta sa mga magulang nila kapag tumanda na. So, lalaki yung naiiwan dito sa bahay. Kunyari, kung 2 kayong magkapatid, 3, 4, 5. So, dito talaga kayo maninirahan kasama ng asawa at anak nyo. So, ayun nga. Unless kung talagang gusto nyo mag-separate, kunyari 5 kayo no, gusto nyo mag-separate, meron talagang maiiwan na isang lalaki dito sa bahay na mag-aalaga sa kanilang mga magulang. So, depende na yun sa pag-uusap nila kung gusto nilang
tumira dito, dalawang magkapatid or isang kapatid yung maiiwan dito. Basta merong maiiwan sa mga magulang nila. Kasi talagang kultura na nila dito guys sa India. Kasi yung pinaniniwalaan nila kapag nakatira sila sa isang bubong, mas less daw yung expenses. Tapos kapag merong nawala ng trabaho, masusuportahan nila. Tapos, kung yung mga expenses ba sa loob ng bahay, kagaya ng mga pagkain, gamot, kuryente, tubig, hati-hati sila. So, kung may trabaho yung magkakapatid, so hati-hati talaga sila sa gastos. Tapos, mas maganda daw yun kapag, kunyari, naninirahan kayo sa city. Kasi, ang taas ng cost of living sa city, guys. Tapos nga, napipreserve daw yung culture nila, yung traditions nila, ganun. So, talagang mahirap, guys, kalabanin yung kultura nila dito sa India. Gustong-gusto talaga naming mag-separate. Pero, ganito pa rin, dito pa din kami bagsak, guys. Babagsak pa din kami dito sa family ni Huda. Dito pa rin talaga kami titira. Kasi, bakit? Dahil nag-iisa lang siyang lalaki sa pamilya, guys. Kahit suyurin niyo ang buong India or buong North India, dito mainly sa Haryana, yung mga lalaking nag-iisang anak, guys, talagang nakatira sa mga magulang nila. Ito naman talaga naming mag-separate, guys, kasi mas maganda kasi 'di ba, walang nakikialam sa inyo, pero itong kultura talaga nila grabe. So, kailangan talaga naming sundin, kailangang magtiis-tiis ng konti, guys. Kasi matatanda na rin yung mga magulang ni Huda. Kunyari, nawala na sila sa mundo, no? So, hindi ko naman hinihingi. So, kami na lang dito maiiwan sa bahay, si Huda, ako, tsaka yung magiging anak namin. Kunyari, yung magiging anak ko is lalaki ulit. So, magiging dalawang lalaki na sila, no? So, yung titira dito sa bahay namin is si Anwit, tsaka yung kapatid niya. Pati yung magiging asawa nila. So, ayun. So, yun yung tinatawag nilang joint family. Sa side naman namin, guys, kasi new generation na guys eh. Tapos, napag-uusapan na din naming mag-asawa na kunyari malaki na yung mga anak namin, ganon. So, kung ayaw nilang tumira dito sa bahay, tsaka gusto daw ng asawa nila na tumira ng separate, sabi ng asawa ko, anong gagawin mo? Sabi ko, hayaan ko sila kasi desisyon nila yun eh. So, iba naman kasi yung kultura ko, iba yung kultura mo. So, kapag sa Pilipinas kasi, naiintindihan natin yun guys, na talagang kailangan nating mag-separate ng pamumuhay sa mga magulang natin. Para alam natin kung paano mabuhay ng kayo lang na mag-asawa kayo. Yung alam nyo kung magkano yung gagastusin nyo araw-araw, ganun, sa pagkain, sa mga anak nyo, ganun, mga gamit ng mga anak nyo, mga fees, mga bayarin, kuryente, tubig, ganun. Kaming mag-asawa, guys, is napaka-open naman namin. Sabi namin, kung mag-aasawa kunyari ng foreigner or ibang lahi, or Indiana man, at saka gusto nilang mag-separate, wala namang problema sa amin. So, gusto nilang umalis, pwede silang umalis, ganun. So, free silang mag-decide kasi new generation na guys. Although na talagang napaka tight talaga ng paniniwala nila sa tradisyon at kultura nila guys. So, nirespeto naman natin yun. Pero, sa family namin, kami ni Huda, parehas kasi kami ng desisyon. Kung ano yung magiging desisyon niya, doon din ako. Kung magugustuhan ko yung desisyon niya, kung okay sa akin, doon din ako. So, ganun yung advantage din. Advantage din yun guys, na yung asawa mong Indiano is nagtatrabaho sa ibang bansa. Kasi nakikita nila yung ibang tradisyon, yung ibang kultura ng ibang tao, ng ibang country ba, ng ibang bansa. So, ganun. So, napaka-open-minded ni Huda sa mga ganung bagay, guys. Hindi kagaya sa ibang mga lalaki dito na lalaking Indiano na talagang sunod-sunuran sa mga magulang, yung talagang kung ano yung tradisyon, doon talaga mag-i-stick, sabi niya sa akin, kung ano yung makakabuti sa mga anak namin, kung ano yung desisyon nila sa buhay, susuportahan namin. Sa ngayon, hindi namin mapipilit talaga na mag-separate ng bahay sa mga in-laws ko. Kasi culture nga guys, kultura talaga nila.